In every vocation, there is a story of answering God's call, a life of service and love for Mama Mary. Let us meet the priests and bishops whose lives and vocation are guided by their devotion to Mama Mary. Welcome back sa Mama's Boys. Sa episode na ito, mas tuklasin natin ang iba't ibang karanasan at tungkulin ni Father Getty A. Ferrer bilang pari, canon lawyer at lingkod ng simbahan. Bilang rektor ng St. Joseph the Worker Cathedral, malaking responsibilidad ang kanyang ginagampanan sa paggabay sa sambayanan ng Diyos. Samahan niyo kaming alamin kung paano hinubog ng kanyang vocation at experiences ang kanyang dedication sa ministry at pastoral service. Ako po, si Romar Chuka, at ito ang Mama's Boys. Parents ko, Catholic sila, no, nagsisimba-simba. Pero I would say, mas religious yung lolo-lola namin. So sa seminary kasi, structured ang buhay namin. Parang dito rin sa labas. Kaya lang kami, we are guided by the bell. In the morning, dapat nasa chapel na kami for morning prayer. Tapos may period of silence, may misa everyday, tapos breakfast, tapos klase na. Well, first year pa lang ako sa college, sinabi na ng bishop namin noon na pag nakatapos kayo ng college, huwag muna kayo magtuloy sa theology. Mag-regency muna kayo ng 1 year. Naging gasoline boy ako nun eh. Ah, talaga? May-ari yung pamilya po ng gasoline station. Oo. I learned how to change the oil ng mga sasakyan. I learned yung pagiging cashier. Marunong din akong mag-drive ng trucks. Kailan mo na-feel na, okay, ito na talaga? Nung nasa seminaryo na ako ng high school, siguro 3rd year or 4th year high school na, ang mga seminarista guided. We just have to be open. Parang sasabihin mo na, Lord, kung anong gusto mo, yan ang susundin ko. At mararamdaman mo naman kung anong gusto ng Diyos. Nagpari na po kayo. Saan po yung unang assignment niyo, Father? Well, unang assignment ko sa Lubao as assistant parish priest. Ano po yung mahirap na experiences for a new priest po, Father? Ganon. Nako, ang laki ng adjust. What was the best thing that going back, looking back, no, parang sinabi mo nagdi-deepen yan throughout the years eh. Parang ano naman yung feeling nung naging pari po kayo? What was it like? Ang pinaka tumimo sa isip ko na pari lang yung pwedeng makapag-offer ng sacrifice of the Mass. The holy sacrifice of the Mass. Pag sinabing sacrifice, sa Old Testament, yung mga pari doon, binibigyan sila ng sheep, ng cattle, no, ng mga bato-bato, slaughter. Imagine lalagay sa altar, tapos susunugin. And then the priest offered those sacrifices to the Lord. Sacrifice of thanksgiving, sacrifice of atonement. No? And then in the New Testament, Jesus himself offered himself. Imagine ako bilang pare. No? Imagine you offer ko si Jesus to God the Father. So, since the first Mass I celebrated in 2004 until now, hindi nawawala sa akin yung ganong privilege, feeling that I am privileged to do it. To perform that very sacred act of offering the Lamb of God, who is Jesus himself, to the Father. Ganda. May it's a spiritual kilig. Yes. Di ba? Spiritual kiligamentation. Yun po. So, hindi lang siya consecration. Consecration is the act of making the bread and wine to be the body and blood of Christ. No? Pero after which, imagine, the Lamb of God is there, Jesus is there, and then the priest will offer that lamb to the Father. Oh, beautiful. Father, meron lang akong siguro
kaunting part lang ng ating interview, meron po akong naisip na question lang po. Na dati, nais ko palang itanong sa mga kaibigan kong pare, pero ngayon ko lang naisip. Di ba ang first class na relic is part of the body of a saint? Yung body and blood ba ni Jesus na nasa is a first class relic din po ba? Pwede ba natin sabihin yun? Yung kasi Eucharist ay sacrament. Opo. No? Yung relic ay that's part of the body. Of the saint po. Of the saint. No? Pero wala namang iniwang part ng body ni Jesus sa lupa. Pero we firmly believe that Jesus is really present in the Eucharist. So that's not a relic, but He Himself. He Himself. Okay, so Not only His nail, not only His bones, He Himself. He Himself. Not only the body, but it includes the divinity, the soul, Yeah. and everything. Okay. The humanity of Jesus. Learn something new. So that's far beyond relic. Far yan. And then after po, Father, so yung pagkaano niyo po, di ba, nang bago po kayong pare, doon na po ba kayo, nag-aral po, nag-further studies pa po ba kayo? After ilang years po nung nagpare kayo? After Lupao, I was transferred to Mary Help of Christians. Diyan lang yan, mga 1 kilometer away lang. May Big Mac din po ba? Nandito na sa San Jose, may Jollibee na yan. Na hindi natin sponsor. Pero hindi na rin may- Jubilee year, so hindi natin pwede mag-Jubilee sponsor. So, I was assigned as parish priest 2006. At the same time, sabi ng bishop ko, I will study licentiate in canon law sa UST. Okay, opo. So, Monday early morning, luluwas ako para pumasok sa school. Friday afternoon, uuwi ako para maging parish priest naman. So, I did that for 3 years, from 2006 to 2009. So hindi po kayo nakapag-daily mass dun sa weekend? Dun sa weekday po? Doon ako nakatira sa Philam Subdivision sa Quezon City. May parish doon, yung Santa Rita de Casia Parish. Anong diocese po to, Father? Cubao. Cubao. Oo. So, ibinili naman ako ng bishop ko doon. So, nakikikon-celebrate ako doon. Tawag po ba doon yung guest priest? Yeah. Okay po. Yes, please. So, for ilang years po yun? 3 years. 3 years. Ano ba yung licentiate? Yung licentiate, parang ano siya, parang MA. Parang masteral degree. Yung MA ay granted by CHED. Yung licentiate ay granted by the Vatican. Okay. Pero Ecclesiastical degree. may degree din po kayo na granted by CHED nung Sa nag-licentiate? theology, may MA kami sa San Carlos. And then yung, so, 4 years po yun na? 3 years. 3 years. Oo. Canon law? Canon law. Bakit po canon law yung pinili niyo, Father? Hindi ako namili kasi hindi naman kami pwedeng mamili. Oo. Pero hindi, parang may way ba parang bishop gusto ko ata mag-canon law? Hindi. Oo. Normally, ay hindi ina-applyan ang further studies. Opo. Freely chosen by the bishop. So, I was told by my bishop, no, you will be the parish priest of Mary Help, pero at the same time, you will study licentiate in canon law at UST. So, I just obeyed my bishop. Ayan. Pero, hindi naman ako nag-volunteer. Opo. Oo, talagang siya yung nagsabi. Nagulat na lang ako, no? I remember we were having retreat in 2006. 2006 ba yan? 2005 pa lang yata. Tinawag ako ng bishop ko, si Bishop Milo Vergara pa na. Si Bishop Milo po. Sabi niya, mag-enroll ka na. Ano po yan? Mag-enroll ka na. Ano nga po yan? Canon law. Saan po? Sa UST. Sabi niya, okay. So Ganun lang po. Oo. Pero hindi po ba na, so you were parish priest po during that time, but you were also studying. Parang, kung ako parokyano, ibig sabihin, makikita lang po kita every weekend. Ganun Hindi po lang. ba nagtatampo yung mga parokyano na, ano ba yun, si Father, hindi namin makita ng Monday to Friday? So during that time, yung Mary Help of Christians Parish, dyan sa Malasin, San Jose, bagong parish lang siya. Actually, I was the first parish priest. Kaya medyo kakaunti pa lang ang tao. Ang mass goers ng weekdays ay konti lang, isang misa lang. No? Meron naman akong nakukuhang pare para magmisa ng weekdays, Monday to Thursday.
So, hindi naman masyadong halata. Hindi masyadong ramdam. Ganon. Well, bago sinabi sa akin ni Bishop Milo na mag-aaral at the same time parish priest, napag-aralan naman na niya. Kasi nandun din yung bishop's residence eh. Nakita na niya na sabi niya, madalang naman ang tao rito ng weekdays. So, kumbaga planado na niya. Gets. Kaya hindi naman masyadong ramdam yung absence. Hindi sila masyado nagtampo. Hindi naman. Akala ko, kasi human as we are, magtatampo po yung ibang mga parokyano. Tapos, pero yung canon law, ano po yung naiambag ng canon? What's canon law in the first place po? If there's law, ano po yung canon law, Father? Canon law is the law of the church. Oh, okay. Kasi ang church ay, let's say, it's a society. Marami na tayo, we are a community. No? Kailangan talaga ng batas to organize us. Pero yung batas na yon hindi para pahirapan tayo, hindi para limitahan tayo. No? Yung batas na yon ay codification of our faith. So nauna muna yung faith natin, nauna muna yung theology, nauna muna yung doctrine, na nilagyan lang natin ng parameters, ng law, para maging organized, para maging maayos. Pero hindi po ba, ito curious question po talaga siya, Father, na hindi po ba nagiging rigid because of canon law or nagiging organized? Kasi in the same way na in yung secular law, 'di ba? Minsan ginagamit yung batas para hindi ba parang minsan may mga times na pwedeng nakakasakal din ang law? Ang bawat canon sa law, sa Code of Canon Law, ang bawat canon sa madaling salita, ang bawat article, there is a spirit behind. There is a doctrine behind. And there are experiences behind. No? Hindi lang siya basta ibinagsak na gano'n. No? Ngayon, kung hindi mo alam yung spirit behind, you might think na the church is imposing rigidity. But the church had already a lot of experiences. No? The church possesses the doctrines, the theology, kaya nilagay yung law. So if you know the spirit behind the law, then you will understand why. Bakit may batas. At yung batas ay helpful. Helpful siya. Kung hindi mo alam yung the spirit behind the law, well, subjectively, not objective, subjectively, you will think, ang rigid naman. Bakit ganon? Para sa isang normal na parokyano po, Father, ano po ang use of understanding canon law? Yung, kasi di ba, normal churchgoers, especially yung mga nag-attend lang ng Sunday Mass, etc. Parang, what's the value of canon? No, at least knowing about canon law para sa faith life po nila. Canon law is what we are doing every day. Tingnan mo to. May canon law na dyan. Talaga po? Kasi yan, yung oil for the sick, and then yung prism oil, Opo. may mga batas na yan. And the law behind the law, may doctrine. So let's say itong prisma, yung prism oil, ito yung ginagamit sa binyag. Yes, opo. Hindi ka pwedeng gumamit ng baby oil. So there's canon law. Bawal may sponsor, di ba? Tapos anong gagamitin mo oil? Hindi pwedeng crude oil. Anong oil po ba ang ginagamit? Olive oil. Wow. Pwede namang oil na galing sa plant, pero normally ang ginagamit natin ay olive oil. Wala namang brand po kasi 'di ba yung olive oil? Wala naman. Opo. So yun naman ay oil for the sick. May law na rin dyan. No? Ang pwede lang gumamit yan, mag-administer ay pare. Bawa, ikaw, nakakita ka na may sakit, di ka pwedeng kumuha dyan at pahiram mo yung may sakit. Opo. Kasi it has to be used only in the sacrament of the anointing of the sick. So yung ginagawa natin every day as Catholics, may mga guiding principles. So ang canon law ay hindi siya separate entity, hindi siya malayo. No? Kumbaga, ang canon law, kasama ng faith natin, kasama ng spirituality natin, kasama ng araw-araw na ginagawa natin bilang Catholics.
So, ibig po sabihin, Father, kung may canon law, may canon lawyers. So, after yung po nung 4 years na yan, canon lawyer na po ba yun? 3 years. Yung 3 years po. Licensure. License. Oo. Canon lawyer na po ang tawag doon? Oo, pwede nang tawagin canon lawyer basta may licensure degree. May canon bar exam po ba? Wala na. De, pero Wala na. walang ganun po. Oo. Basta natapos mo yung requirements, no? It includes thesis writing, it includes comprehensive exams, and all the requirements and subjects. Pag gumraduate ka na, pag binigay na sa yung diploma, meron ka ng degree, licensure in canon law. Walang roll number, yung walang panunumpa sa wala na. sa Vatican, yung ganun po. Wala na. Okay. Akala ko po dati ang canon lawyer is after ng doctorate. Pwede na rin po pala canon lawyer. Yung licensure pwede na yan. Can lay people be canon lawyers? Yes. Pwede po. Marami kong classmate na lay sa Rome. Ano po ang... Sorry, medyo super basic po rin ang question, pero sana ano po ang use ng isang lay person na canon lawyer? May... Ano po ang value niya sa palagay niyo po, Father? Well, ang sabihin mo na rin sa mga pari mo na, pwede rin naman sa lay. Ang mga pare, parang doctors na pag naging pare, let's say, mga general practitioners. Okay, opo. Pero may mga doctors na surgeon, cardiologist, Opo. diba? Urologist, Yeah. etc. Sa church, as a society, kailangan din natin ng mga experts. Kailangan natin ng mga mayroong expertise or further studies sa mga fields. Yeah. So, canon law is just one. Opo. May liturgy, Yeah. may scriptures, may morals, may dogma, theology, may social communication, etc. Philosophy. Ayan. So, So, yung canon law, sila yung kinoconsult no? sa lahat ng gagawin ng simbahan. Ayan. Para naaayon sa batas yung gagawin ng simbahan. Pero kung lay po, ano naman, parang, baka hindi, it sounds off. Pero ano po yung value? Bakit, kunwari, let's say hindi po ako magpapare, pero why would you encourage, kayo po, kunwari, why would you encourage lay people to also study canon law po? Pag ang lay nag-aaral ng canon law, pwede siyang tumulong sa marriage tribunal. Pwede rin siyang tumulong as consultant ng simbahan. So marami ring function. Halimbawa, lay, pagtotok sa mga pare about canon law, why not? Lay, magiging professor sa seminaryo on canon law. Pwede rin po. Bakit hindi? So, isipin nyo na kung gusto nyo mag-canon lawyer. Tapos sa Europe, yung mga lawyers na lay, nag-aaral ng canon law. Kasi yung mga nagpapadeclare ng nullity of marriage, both sa civil and sa church, Oo nga po. kailangan nila ng counsel, kailangan nila ng canon lawyers. May mga kilala po kayo dito dyan sa Pilipinas na canon lawyer na abogado. Oo, meron na. Ang galing. Nag-aaral sa UST. Ang galing. And then, after po nung yung natapos niyo po yung licentiate niyo, saan na po kayo na-assign ng Father? Licentiate. Opo. Oo. Natapos ako ng licentiate ng 2009. Parish priest pa rin ako sa Mary Help. Hanggang 2012. Ang dinagdag lang sa akin noon ay binigyan ako ng office sa diocese as judicial vicar. Ano po ibig sabihin nun? Ang bishop kasi, siya ang sole legislator, siya ang executive, nasa executive office, at meron din siyang judicial office. Kaya lang sa judicial office ng bishop, pwede siyang maglagay ng vicar, ng delegate, ng vicar. No? Yun, doon ako nilagay ng bishop namin. No? Ano po yung parang job description naman po ng isang judicial vicar father? Pag may mga problema sa simbahan, kami yung nag-handle.
Yung mga kaso, Yes. yung mga ano. Oo. As long as hindi pa na ilalagay sa civil court. Pag nasa church pa lang, kami yung nag-handle. So yung kahit yung mga marriage tribunal po, Yes. dyan din po yung Oo. ano, kunwari nullification of marriage po Oo. ng mga Oo. ano. May na side kwento lang po, Father, may nakita po ako na isang article before na may isang inordinahang pare na mali daw yung form nung baptism niya. Yes. Tapos hindi daw pala siya, parang invalid daw yung Oo. ano yung, Father? How do you make sense of that? So sige, parang ano lang, tama po ba yung nabasa ko na may isang pare, na ordinahan siyang pare, pero na-invalidate daw yung kanyang pagiging pare, deacon, at saka confirmation dahil doon sa binyag pa lang, mali daw yung form. Ano po yun? Kasi, the door to all other sacraments is baptism. Kailangan makapasok ka muna sa main door. And that is baptism. Ngayon, baptism has to be conferred, administered validly. Okay, yung No. pari dapat. Kailangan or may deacon. matter and form. Oo, Yung yun. matter and form, tama. Apo. No? Yung matter, dapat tubig gagamitin. Yung form, I baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And it includes the faith. Opo. Ang faith natin ay there is only one God and three divine persons. Dapat nandun yon sa binyag. Yes. Pag valid yon, pag nag-confess ka, valid din. Oo. Pag nag-confirmation ka, valid din. First communion ka, nag-valid. Yung communion, valid yung Eucharist. Pero Apo, you're not apo. supposed to receive Yeah, because you are apo. not baptized. Oo. No, invalid yung baptism. Pag nagpakasal, valid din. Oo. Pagka nagpa-ordain, valid din. Yeah. Pag binigyan ng anointing of the sick, valid din. Pero halimbawa, nag-anointing of the sick, invalid yung baptism. So, paano yun? Invalid lahat yun. So, paano kung kunwari may kinasal na father yung... Di ba? Si father na yan, may kinasal na siya na bride, sa wedding. Valid po yung kasal na yun or invalid? Anong ground? Ay, hindi ko alam. Hindi ko alam. Halimbawa, invalid yung floor binyag. po? Ay, ano pong ground? Halimbawa, yung binyag. Ay, yun po. Yung binyag. Let's say yung nag-case study po. Yung binyag, invalid po. Tapos, naging pari po siya, pero nakapagpakasal ng bride and groom. Pero nalaman eventually na hindi pala valid yung binyag ni father. Okay. So, ano yun? Ano mangyayari doon sa kasal po? So, teka muna. Invalid yung binyag, Opo, invalid yung binyag ni father. father, tapos inordain siyang Na-ordin na pare. pare. Invalid yung ordination. Invalid yung ordination. Invalid din yung mga misang sineselebrate Opo. niya. Invalid din yung, ibig sabihin yung... Kaya lang, yung wedding siguro, kailangan mag-reflect tayo or mag-research tayo kung valid o hindi. Oo. Kasi yung wedding, it can be presided, administered. The minister of wedding, of sacrament of matrimony are the couples. Yung pari ay lang naman siya, principal witness lang siya. No? So, may case na pwedeng mag-principal witness ang lay. Opo. Pero definitely, yung ordination ay invalid. Pag nagmisa siya, invalid. Pag nagpakumpisal siya, invalid din. Yun nga po. Pero yung kasal, pwedeng maging valid. Oh, wow. Ang dami palang mental... Yun ang canon law. Ah. Yun ang canon law. Pero yung nabasa ko po doon, if I remember also correctly, parang posible namang valid kahit papano pa rin yung natanggap na confession nung, di ba, invalid priest. Pero naayos naman daw eventually yung si priest na to. Parang nagpabinyag ulit, na-ordain ulit, na lahat po inulit na eventually. Okay, pero yung doon sa prior to that, may nabasa ako na naririnig ko as a church choir din. Siguro to pass it off as a saying lang, Ecclesia Supple. Sa pagtatapos ng ating kwento ngayon, makikita natin na ang bukasyon ay isang journey ng pagtugon, pananampalataya at patuloy na paglilingkod. Sa buhay at misyon ni Father Getty A. Ferrer, ipinapakita natin kung paano nagiging daan ang humility, wisdom at dedication upang mas mapalapit ang simbahan sa sambayanan. Bilang pari at canon lawyer,
patuloy niyang inaalay ang kanyang sarili sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Salamat sa pagsama sa amin dito sa Mama's Voice. Hanggang sa muli nating pagkikita, keep the faith and keep growing. Mayroong tinatawag na Ecclesia Supplet. Ano po yung ibig sabihin? Church Parang- supplies. The church supplies. Oo. Pag may mga pagkukulang tayo, pwede bang i-invoke yung principle of the church supplies? So, masasabi mo, hindi ka talaga nakapagsimba. Hindi ka nakapagsimba. Oo. Pero hindi naman kasalanan po nung ano. Hindi niya kasalanan kasi in good faith nagsimba naman Opo. siya. Baka yung pare hindi naman niya sinasadya. Oo, totoo. Kawawa naman. O kaya baka hindi naman kasalanan ng pare, kasalanan ng sakristan. Oo, may sakristan na Yung sakristan, baka nagkamali lang din, inaantok pa. No? Naibuhos niya, yung kala niya, maswa yung toyo pala. Oo. Ganun ba? Kung hindi pupunta behind the law, the spirit behind the law, mami-misunderstood talaga. Ano ba naman yung canon law? Napaka-rigid naman yung mga canon law. Pinagbabayad yung mga tao. Oo. Pero that is not the spirit behind the law. The spirit behind the law is offering pa rin lahat. Walang pinipilit, no? Walang bayad ng sakramento. Maliwanag yun sa canon law. Maliwanag yung turo ni Jesus na nagbigay kayo ng walang bayad. Tumanggap kayo walang bayad, magbigay kayo ng walang bayad. So, hindi ako bishop. Opo, oo. Kumbaga, binibridge ko lang. Oo. Kumbaga, ako lang yung caretaker Oo. ng diocese until the coming of the next